Sa mga bago, manood ko dyan huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating video para mas sipagan pa natin ang paggawa. Salamat. Sa pagpapatuloy, makikita natin na ang ating bida matapos siyang nakapasok sa misteryosong singsing at makikita natin dito ang kakaibang tower. Heto na, nang makita ng ating bida ang Paokon. Walang alinlangan niya itong pinasok, nang pagkabukas niya makikita natin ang isang kalansay ng isang misteryosong tao, at makikita natin ang mga sulat sa lapag ng sahig. Ako ang makalangit na swordsman. Nakalock ako ng 1,200 taon, at ngayon alam kong mamamatay ako. Inaasahan namin na ang mga sumunod sa amin ay magiging mabait upang alagaan ang sekta ng mga makalangit na espada. At napasabi ang ating bida na kung ang discarding ito ng mga espada na ito ay napakalakas na kung maperpekto ko ito, papatayin ko siya lang sa aming tunggalian. At maririnig natin ang tinig ng isang misteryosong babae na nagsasabi sa ating bida, na hindi ka maaaring magmana ng pamana ng sword cultivator na may isang sirang dantian. Nagulat ang ating bida sa mga sinabi ng misteryosong babae sa kanya, napatanong siyang sino ka. At makikita na nga natin, ang misteryosong babae na may angking kagandahan, na nagsisibing. Ipinanganak na may isang daos na katawan at 2 espiritual na ugat. Hindi nakakagulat na pinili ka ng walang hanggan na tower. Ang talento mo ay mahusay, ngunit ang iyong dantian ay nawasak at kailangan mo ng isa pang paraan upang magsanay. Mayroon akong isang pamamaraan dito. Kung isinasagawa mo ang pamamaraang ito, maaari mong gamitin ang iyong sandata bilang isang kapalit. Kung maaari mong paunlarin ang iyong katawan ng sandata, magagawa mong dalhin ang mundo sa mga tuhod. Gusto mo bang matutunan ito? Bakit mo ako tinutulungan, miss? Dahil ikaw ang bagong master ng tower dito. Kailangan kita upang makuha ang siyam na daw principles ng walang hanggan na tower na nakakalat sa Celestial Sky Realm. Siyempre, sa bawat oras na makukuha mo ang isang prinsipyo, ang iyong kapangyarihan ay hindi lamang tumaas. Magagawa mo ring kontrolin ang pinakamalakas na nilalang sa tower at gamitin ang mga ito sa iyong kalamangan. Kung hindi man, kapag ang selyo ay kumalas, ang pinakamalakas na pagiging maayos ay malaya. Kaso napakahina mo, ikaw ang unang mamatay. Saad ng misteryosong babae sa itong bida. At napasabi na lang ang ating bida, ito ay isang pagpapala at sumpa pagdating ko dito. Ang 3 mga sandata na iyon sa tuktok ng tower, maaari ba silang magamit para sa pagsasanay? Medyo nagulat ang misteryosong babae sa sinabi ng ating bida pero pinaliwanag niya parent. Ang 3 mga sandata na iyon ay kumakatawan sa 3 panghuli sandata na daw sa langit at lupa. Kung hindi ka natatakot sa kamatayan, maaari mong gamitin ang mga ito. At hinagis ng misteryosong babae ang sandata sa ating bida. At pinapaliwanag niya pa din sa ating bida na ang sandata na ito ay nabilanggo sa loob ng 1,200 taon at nawala ang lahat ng espiritual na kapangyarihan nito. Ngunit mapanganib din ito ay absorb sa dantian. Ano ang pipiliin mo? At napabuntong hininga na lang ang ating bida at sinabi niyang, mayroon ba akong pagpipilian ngayon? Matapang na sinabi ng ating bida na, hindi na ako susuko, kahit na ito ang huling bagay na gagawin ko. Kung gayon huwag kang mag-alala, paprotektahan kita, hindi ka mamamatay. At makikita natin na nagbibigkas ng incantation ang misteryosong babae, si Kendo, ang daan ng sandata ay ang paggamit ng katawan bilang talam, at ang sandata bilang kakanyahan. Paglunok ng 10,000 mga sandata upang mapangalagaan ang sandata mismo, magpakailanman. At makikita natin na pinagpapawisan ang ating bida sa sobrang hirap. At makikita natin na lumalabasan na ang ugat sa mukha ng ating bida, napasabi na lang siyang ay aabsorb ko lahat. Dahil, kailangan ko pa ring protektahan si Linger, at hindi ako mawawala. At lumipat ang panel sa 2 hanggal, na mga elder at nagsasabi elder kahit na ang mga assassins na ipinadala namin ay nabigo upang patayin si Yezuan. Ang nakaligtas sa pamilyang Lee ay nakita ang dantian ni Yezuan ay nanasira ng kanyang sariling mga mata. Paano siyang maglakas loob na labanan ang isang buhay at kamatayan na nakikipaglaban sa isang sinira na ang dantian? Kung gayon kunin ang pagkakataong ito upang ipakita para kay Yelang, at alagaan ang kanyang kapatid na babae. Ang maririnig ang malakas na tawanan ng 2 hanggal na elder. At nagising na ang ating bida. At di siya makapaniwala na nakaangat na siya sa 6th grade She Realm.
At bigla siyang tinawag ni Linger na kuya, 3 araw kang natulog at sa wakas ay nagising ka na. Makikita sa mukha ni Linger na may mga sugat agad naman itong tinanong ng ating bida kung sinong kutong lupa naglakas loob na gawin sa iyo, ito sabihin mo ang totoo. At sinabi ni Linger na ito ay ang chef ng kusina. Binigyan niya kami ng nabubulok na pagkain, at pinagalitan kami, hindi ko ito matiis. Napangunot ng noo ang ating bida sa galit at agad sinabihan si Linger na, "Tayo, ipaghihigan ka ni kuya." Di katagalan nakita na din ng ating bida ang kutong lupa na chef at nang makita niya din ang ating bida napasabi na lang siyang, "Oh, ito ang dating prinsipe. Si Elder Yekuo ay ipagkanulo ang iyong kapatid sa akin mula ngayon sa." Di pa siya nakatapos ng kanyang sasabihin. Agad na siyang sinampal ng ating bida saad ng ating bida. "Ikaw na kutong lupa ka, hindi ko nga pinalo si Linger, at nang ahas kang paloin siya." At sa sobrang lakas ng sampal ng ating bida makikita na tila nakita na ni Chef si San Pedro. At makikita din natin na pinadala na ng ating bida ang kutong lupa kay San Pedro na putol ang mga kamay. At nang makita ng hanggal na elder na pinadala na ng ating bida kay San Pedro kasamahan niya din na siya nag-alinlangan pang sumama na din makikita na nagvavelit ang kanyang kamay na tila malakas ang bibitawan nitong kutos at sinabi niya sa ating bida, "Yezuan, pagpatay sa harap ng elder. Hindi ka pa rin nagbibigay ng sampain tungkol sa akin. Lumuhod ka." At nang makita ng ating bida ang ginagawa ng hanggal na elder agad siyang nag-super saiyan at ginamit ang Kaioken times 10 habang sinasabi sa hanggal na elder, "Gaano ka manggahas na ipagkanulo ang aking kapatid na babae sa kutong lupa na ito? Ikaw ang dapat na lumuhod sa aking harapan matandang hanggal." End of chapter. Balik tayo bago pumunta sila Linger at ang ating bida dun sa mga hanggal. Makikita ang umiiyak na mukha ni Linger. Habang sinasabi na Kuya Yezuan binubuli ako ni Chef Wang. At makikita ang galit na mukha ng ating bida at maiyak-iyak na si Linger na nagsasabi na tayo na. "Ipaghihigan ka ni Kuya Yezuan." At sa sobrang pagmamadali nila natisod si Linger at nadaganan ang ating bida sa sobrang bigat ni Linger na pabulwak ng dugo ang ating bida. At makikita din natin na naghiwalay na ang kaluluwa ng ating bida sa sobrang sakit. Pakiabangan na lang mamaya mga lodi may isa pa to kasunod ganyan ko kayo kamahal at pambawi na din sa naghihintay salamat.